Ang AI ay hindi dapat katakutan. Ano po? Ito ay kasangkapan para magamit natin sa ating pananaliksik ng impormasyon. Isa pa po sa aking nakita, ako po ay medyo curious. Ano kaya ang mga tugtugin ng mga unang infantahe, pati dito sa atin? At sabi po sa historical data, yung mga old songs, ang mga karaniwang tinutugtog doon ay sentimental pala doon luha ng pag-ibig, sawing palad, paalam sa pagkadalaga. Sakto na rin asawa ko, paalam sa pagkadalaga. Hello po, magandang gabi po at welcome back sa aming YouTube channel. So ngayon po ay mamlansya po ako ng susuotin para bukas ni Albert. At siya po ay muling kinuhang guest speaker dito po sa aming bayan. Siya po ay inimbitahan ng DepEd. At muli isang karangalan na naman po iyon para kay Albert. Nakaka-proud at nakakatuwa po talaga. Dahil marami po ang nagtitiwala at kumukuha na speaker sa akin pong asawa. Nakakatuwa. Kaya akin na pong ire-ready yung kanyang susuotin bukas. At syempre, bukas ay ako po ay sasama ulit at siya po ay aking panonoorin. At i-share ko po ulit sa inyo yung pagbabahagi po niya sa kanyang pananalita. So, bali po bukas ang celebration ay Buwan ng Wika. At kasabay po noon ang Quezon Day dahil bukas po ay holiday po dito sa amin. Ayan, August 19 ang Quezon Day. At pwede po si Albert dayon sa baba. Sabi ko po siya mag-upuan ay mas komportable daw siya doon. At yung kanyang favorite na carpet ay parang gusto niyang nafe-feel. Hindi ka naman nahirapan diyan? Hindi naman, mas okay ako dito. Siya po ay gumagawa ng presentation. At ako naman po ay yun, magre-ready na nga at ayusin ko yung susuotin niya para bukas. So, nakakatuwa talaga po si Lugs. Yan. Maraming salamat po sa mga, yun nga, palagi pong nagtitiwala at nag-iimbita sa akin pong asawa. So, siya ay tinawagan na itong kahapon laang ng DepEd. Si Lugs po ay napakaraming beses na nagiging guest speaker. Mula pa nung iyan ay parang halos kagagraduate din lang po ng college na yun. Naalala ko, si Albert din po ay nag-guest speaker sa first graduates ng mga yung kauna-unahang batch ng K-12. At kami po yun. Siya din po ang pangunahing tagapagsalita na yun. Kaya hindi ko din po yun makakalimutan. Sobrang nakaka-proud. At kahit po si Albert ay yun, talagang sobrang dami ng achievements, ay nananatili pong humble, napaka-humble na tao. Hindi po dahil sa asawa ko siya. Talagang nature po sa kanya yung napakabait. Napapangiti. Napakabait po talaga ni Lugski. Kasi parang kapag yun nga, feeling ko Lugs, kaya ikaw ay madalas din kuning guest speaker dahil yung mga pinabahagi mo ay hindi lang basta salita, talagang tumatatak. Tumatatak sa puso at isipan ng mga nakikinig. Tsaka talagang true to life story. Kumbaga hindi scripted yung iyong mga sinasabi. Tsaka laging may basis dahil yan nga po ay mahilig sa history, tsaka sa pagre-research. Yan. Sige, ikaw ay magpaka-busy lang diyan. Ako naman ay magpapaka-busy na din sa akin plansyahin. Para bukas ay maayos at saka maano yung iyong susuotin. Lansyahin na natin, guys. Yung ako na itong paplansyahin. Ito na lang palang pants mo, paplansyahin ko. Yung iyong barong ay naplansya ko na. Welcome. Thank you, yarn. So, sana'y maayos kong maplansya. Sa totoo po, hindi pa ako ganun sana'y magplansya. Pero I'm trying my best. Ako po'y paglabahin na, paglutuin na.
Pero ang pagpa-plancha ay pinag-aaralan ko. Pero never pa naman looks na sunog ang damit mo, Han. Yes. The next day. Yan, at ngayong umaga po ay papunta na po kami sa venue kung saan gaganapin po yung program para po sa Buwan ng Wika. At kasabay nga din po ngayong araw ang paggunita sa Quezon Day. Yeah, so- At kasama na po natin ang ating pong guest speaker. Let's go! Okay, let's go. Kami po ay on the way na sa Anuling. Ngayon po ay nadadaanan po natin ang parada. Sakto, lugsan eh. Pag ako pinili mo. At kami po ay nandito na sa munisipyo. So dito po sa likod ng pinakang munisipyo yung venue. Ayan, dito po. Sa gymnasium. At ito na po si Lugs. So sa gymnasium siguro ang venue dahil naniniguraduhan baka umulan. Dito po sa General Nakar Gymnasium ang program. Kami po ay ipapasok na doon dahil si Lugs po ay may inihanda din na presentation na para ma-ready na mamaya. Kami po ay papasok na dito sa loob. Ngayon na po si Albert. Ako po ay mamaya ipopwesto na lang kung saan dito. Maganda yung view. Ayan, at nandito na po kami sa may bandang unahan. Ito na po ako pinaupo. Lugs, okay lang naman dito. Ayan. Ito po yung kanyang presentation para po mamaya. Morning Good po, morning po, ma'am. Mabuti naman po. Masaya, ma'am. Salamat po. Ngayon po ay kasama po natin ang dati po naming teacher ni Albert. Hello po, ma'am. Si Ma'am Annalisa. Walang kupas ang ganda. Si ma'am po ay aawit. Aawit po kayo, ma'am, eh. Good luck po. Yan, teacher po namin sa PSHN doon, si ma'am. Nag-i-start na po ang program. At ngayon, narito na tayo sa ating pangunahing programa. Hinihiling po namin sa lahat na makisa at manatili sa kanilang mga lugar upang maging maayos at makapulungan ang ating palatuntunan. At upang formal natin simulan ang ating programa, hinihiling po namin na lahat po kayo ay tumayo.
guro mula sa pinagmamalaking paaralang sekundarya ng General Navarro. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. At tunay na kahanga-hanga. Maraming salamat po, Ginang Annalisa ay Pera sa pagbibigay ng saya sa ating programa. Salamat aking lahing salamat ang Tumakbo naman po tayo sa isa sa pinakahihintay na bahagi ng ating programa. Ngayong panahon ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya at artificial intelligence, napakahalaga ng pagkakaroon ng wastong kaalaman sa paggamit nito, lalo na sa pananaliksik at paghahanap ng impormasyon. Upang ipakilala sa atin ang ating panauhing tagapagsalita, inaanyayahan po natin ang isang mahusay at masayahing haligi ng edukasyon dito sa ating bayan, Dr. Annalisa C. Romantico, punong guro dalawa ng Batangan National High School. Sa ating pong pinagbibintaganan na ama ng bayan, Kagalanggana Alfredo Mundiosa at Bukaida. Sa ating pong makamasang halik punong bayan, Kagalanggana Model Aquino Apelianeta. Sa ating pong maaasahan at masipag na Committee ng Edukasyon, Conchera Maya Joy Adornado Apelianeta. Sa ating pong panauhing tagapagsalita, Ginoong Albert June R. Villanueva, mga mag-aaral, mga panauhin, mga non-government organizations, at sa lahat po na hindi ko nabanggit, isa pong mapagpalang bati sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang ating pong panauhing pagdangal ay taal na taga-atin. Siya po ay hindi nagkatubili nung ating imbitahan. Bagaman po at atin po siyang tinawagan at pinersonal ng bigla ng imbitasyon, kadyan po siyang nagpaunlak. Kaya napakapalad po natin ngayong araw na ito dahil hindi niya ipinagkait ang kanyang katangian upang magbahagi sa atin ngayong araw na ito. Okay, sa murang edad, pa lamang kapansin-pansin ang kanyang sipan at dedikasyon sa pag-aaral. Nagtapos po siya sa General Central School bilang second honorable mention at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa paaralang sekundarya ng General Navarro, kung saan siya naman po ay nagtapos ng first honorable mention. Mula unang taon hanggang ikatlong taon sa paaralang sekundarya, sa panahong bahagi mula pa ng kurikulum ng Philippine Asian at World History, naging pambato siya ng ating bayan at ng ating paaralan sa Quizby. Kinatawan siya ng ating General Dacar District sa Division level at nakapag-uwi ng mga parangal para sa ating bayan. Naging news photographer, news writer din siya ng Tunaog. Ito po yung school publication ng PSHN. Siya po ay isa ring scholar ng bayan. Nag-aral siya sa isa sa prestihiyosong paaralan ng Polytechnic University of the Philippines, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Library and Information Science. Sa kanyang pong buhay kolehiyo, naging advokasya niya ang pagpapalaganap at pagpapalakas ng information literacy sa mga bata at pamayanan. Dahil dito, nanguna siya sa pagbuo at pag-oorganisa ng Barangay Reading Center 5 sa Binapa, Santa Mesa, Manila. Isang programa na kinilala ng PUP at naging daan upang isa siya sa
dito nagtapos ang kanyang natatanging tagumpay. Lagi rin po siyang kabilang sa President's List. Itinanghal bilang Most Outstanding Freshman Student noong academic year 2013-2014. At ginawaran ng gold medals bilang top 1 Outstanding Student Scholar sa College of Education. At top 3 Outstanding Student Scholar overall sa buong PUP Main Campus. At bilang bahagi ng kanyang professional na paghahanda, isinagawa niya ang internship sa mga kilalang institusyon tulad na Ninoy Aquino Learning Resource Center, UNILAB, Far Eastern University Library Media Center, University of Asia and the Pacific Library, at National Library of the Philippines. Noong September 2017, matagumpay niyang naipasa ang Librarian Licensure Examination ng Professional Regulation Commission. Dahil dito, naging ganap siyang rehistradong librarian at information professional sa bisa ng Republic Act number 9246. Naglingkod at nagtrabaho siya sa iba't ibang institusyong pang-akademiko, kabilang ang University of Asia and the Pacific Manila Caetano College, na dating kilala bilang Manila Doctors College, at Philippine High School for the Arts sa UP-LB. Sa Manila Caetano College, tumanggap siya ng Special Citation Award at Social Responsibility Award at naging finalist sa Most Promising Employee Award. Samantala, sa Philippine High School for the Arts, nagsilbi siya bilang Bills Action sa partner alinsunod sa Republic Act number 11032 at naging membro ng iba't ibang committee. At bilang isang proud na karir, ibinahagi niya ang kanyang kaalaman at karanasan bilang panauhing tagapagsalita sa First Senior High School Commencement Exercises at Third Moving Up Ceremony ng paaralang sekundarya ng General Nakar. Taglay niya ang Master's Degree in Public Administration mula sa Philippine Christian University
Hindi po nasa likuran ng ating panahing pandangal. Siya po ay laging kasama kung saan man sila pumunta. Dahil amin pong nasa subaybayan ang kanyang sabi nga ay FB page, kaya alam ko po na ang dalawang ito ay patuloy na nagmamahalan at hanggang sa muli ng kanilang buhay. Mga Ginoo at Ginang, isang malaking karangalan po naming ipakilala sa inyo ang isang anak ng General Nakar na tunay na may pagmamalaki. Ginoo at Ginang, palakpakan po natin si Ginoong Albert June Villanueva. Maraming salamat po, Dr. Annalisa Romantico, sa inyong pagpapakilala. Isa po sa pinakang nagustuhan ko sa pagpapakilala ay bagong asawa pa lamang, kapapangasawa pa lamang. Alam niyo po si President Manuel Quezon, akala ko siya yung isa sa pinakamaswerteng tao na nabuhay sa kasaysayan. Bakit po? Siya ay nabuhay noong panahon ni Emilio Aguinaldo. Naabutan po niya yung American occupation. Pati Japanese occupation naabutan din niya. Pero nung nakausap ko si Teo, hindi pala si Manuel Quezon ang maswerte sa kasaysayan, kundi si Adan. Alam niyo po kung bakit? Dahil si Adan ay walang biyanan. Biro lang po Mayor. Bago po ako magsimula sa aking pong ibabahagi ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat sa ating minamahal na punong bayan. Palakpakan po natin Mayor Alfredo J. Pineda. Sa ating pong haling punong bayan, palakpakan po natin Vice Mayor Rodel Abegareda. Sa ating pong mga uniform personnel, hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat po. Sa ating pong taga-Masin Pagpuro, kay Dr. Mary Alice Merito at kay Dr. Maribel Santinises, magandang araw po. Sa ating pong mga department heads, hindi ko na po isa-isahin at baka makalimutan ko pa sa service. Magandang umaga po. Sa ating pong mga guro, sa ating mga estudyante, at sa ating pong mga kapatid ng ating punong bayan sa Masoneria, magandang umaga po. Tama po yung pinanggit ni Mayor. Trivia lang po, ano po, bago tayo pumunta sa ating pinakang pangunahing paksa. Si Manuel Quezon po ay isang Masoneria. Siya ang first Grand Master. Ayon po yun kay Manuel Quezon III. Bakit po siya naging Masoneria? Siya po ay napapasok sa Masoneria noong 1908. Alam niyo po kung bakit? Si Manuel Quezon po, siya po ay revolusyonaryo. Sundalo po siya ni Emilio Aguinaldo. Ang kanya pong posisyon ay major. At si Emilio Aguinaldo, sina Andres Bonifacio, alam naman po natin ang ating founding fathers ay mga Masoneria. So nakawa siya sa ideology, kaya siya ay naging miyembro din. Ano po? So yun po ay ayon sa sulat ni Manuel Quezon III at ni Teodoro Agoncillo, isa pong kilalang istorya. Noon po ako ay tawagan ni Ma'am Annalisa hinggil sa buwan ng wika. Ang pinakang inaalala ko po ay ano yung magiging tema. Ang tema po ay wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Medyo challenging po yung tema dahil paano natin pagbabanggain o paano natin pagsasamahin yung wikang Pilipino at AI para sa ating pananaliksik. Ito po ay mabilis lamang dahil alam ko po yung iba sa atin ay mamimiss na pa sa katablingan. So mabilis lang po ito. Nais ko po ako ay naghanda ng presentasyon. Nais ko po dito rin po kayo tumingin. Doon po ako ay naging information officer. Ang aking pong paniniwala o slogan, ang tamang impormasyon ay makikita sa tamang tao at tamang ahensya. Bilang lingkod gawain, bilang mga kulot, tayo dapat ang maging tamang tao para magbigay ng tamang impormasyon para sa ating mga kababayan. Tama po? Tama. Ayan. So ngayon, papag-aralan po natin paano natin magagamit ang AI at wikang Pilipino sa ating pong pananaliksik
at tulay sa yamang impormasyon. Una po, tingnan muna natin yung wikang pambansa. Salamat po kay Mayor at tinulungan na niya akong i-explain yung kasaysayan o history ng wikang pambansa. Bago pa po dumating ang mga Kastila, tayo po ay meron ng sariling wika at sariling pamamaraan ng pagsulat. Ang tawag po doon, sige po, next po. Ang tawag po doon ay baybayin. Ito ay mula sa salitang Tagalog na baybay, from the root word baybay, nang ibig sabihin ay coast line. Dahil tayo, nagdaan natin, tayo ay mga taga-baybayin, mga taga-ilog. Ang ating pamumuhay, dahil tayo ay mula sa Austronesian, tayo ay nasa mga baybayin, nasa taga-ilog. So mayroon na tayong sariling wika at sistema ng pagsulat, ang baybayin. Bago pa po dumating ang mga Kastila. Noong dumating ang mga Kastila, ang ginawa po nila, sige po, next po. Noong panahon po ng Kastila, ang ginawa po ng mga Kastila, pinilit nila na matutukan ng mga katutubo o tayo ng mga Pilipino ang wikang Espanyol upang mapalagana ang relihiyong Katolisismo. In the same time, para tayo ay masakop ng mga Espanyol. Ano po ang ginawa nila? Yung unang libro, meron po unang libro na pinapublish dito sa Pilipinas noong 1593. Ang pangalan po ay Doctrina Cristiana. Ito po ay mayroong tatlo, mayroong sulat na Tagalog, mayroong sulat naman na baybayin, at sa huli po noon, next po, ay mayroong sulat na Espanyol. So sa mga tuwid, unti-unti ang ginagawa ng mga Kastila noon para matutunan yung salitang Kastila, unti-unti yung mga literatura ay binabago. Sinusulat sa Tagalog, sa baybayin, at may kasamang Kastila. So sa madaling salita, napalitan yung ating pagsulat, yung sistema ng pagsulat ng baybayin na Kastila. Noong naman po panahon ng Revolusyon, nung dumating na sina Rizal at sina Andres Bonifacio, ginamit ang Tagalog sa mga akda at pahayagan ng ating mga bayani, tulad po ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio din po, isa din pong masoneria. So makikita po ang halimbawa nito sa Kartelya ng Katipunan. Ang sabi po dito, ito na lang po ako. Ang sabi po sa Kartelya ng Katipunan, nag-footnote si Andres Bonifacio. Dahil baka magtampo yung mga Bisaya, yung mga Ilocano, paano naman kami? Ay ang tinutukoy lamang pala at pwedeng sumali sa Katipunan ay mga Tagalog. Nag-footnote po siya. At sa footnote po niya, sige po, next po, makikita sa Kartelya ng Katipunan, sa salitang Tagalog, natuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito. Sa mga tuwid, Bisaya man, Ilocos man, Kapampangan man, ay Tagalog din. So yung Tagalog pala, bukod sa lingwahe, noon, ayon kay Andres Bonifacio, tayo ay mga Tagalog. Bisaya man, Ilocos man, Kapampangan man, ay Tagalog din. So noon pong panahon naman ng mga Amerikano, next po, ipinalit ang Ingles bilang opisyal na wikang pagturo ng sakupin ng mga Amerikano ang Pilipinas. So unti-unti mula sa Kastila, pinalitan ng mga Amerikano. Ngunit nung panahon po ng Commonwealth, ito po si Manuel Luz Quezon. Siya po ay bago naging Pangulo, isa po siyang revolusyonaryo. Ang kanyang pong position ay major. Ito po yung panahon sumali siya rin sa masoneria. Ang position po niya ay major. Isa po siya sa mga sundalo ni Emilio Aguinaldo. Noong po panahon ng Commonwealth, sa pangunguna ni President Manuel Quezon, nagsimula ang kasaysayan ng paghahangad ng ating bansa ng isang wika. So, nais ni President Manuel Quezon, magkaroon tayo ng pagkakakilanlan. Panahon po ito ng pagsasahili. Panahon ng pagkakakilanlan. At unang hakbang, dapat magkaroon tayo ng isang wika, pambansang wika, para po sa ating bayan at bansa. Inoon po niya yung libro ni Jose Rizal
hindi po ito sinisari-sada, ako po ito. Tawag ko po yung LPD, medyo malaki po siya. Inood po ni Manuel Quezon yung Kabanata 7 sa LPD ng ating Dr. Cersay. Ang sabi po doon, bawat bayan ay may sariling wika, gaya natin ng pagkakaroon ng sariling pag-iisip. Ang wika ay siyang nagpapahayag ng mga kaisipan at pinhilin ng isang bayan. So yun po yung prinsipyo ni Manuel Quezon. Kinumpiya ang Kabanata 7, Kabanata 7 ng El Filipisto Disco. Ang sabi kasi ni Rizal sa kanyang akda, ang wika ay siyang nagpapahayag ng kaisipan at pinhilin ng isang bayan. At sabi po ni Manuel Quezon, may panahon na tila imposibleng magkasundo ang mga Pilipino upang pumili ng isang natutubong wika bilang wikang pambansa. Ngunit sa huli, napagtanto natin na kung handa natin tanggapin ang isang wikang banyaga bilang ubusan ng wikang Pilipinas, lalo't higit na dapat natin tanggapin ang isa sa sarili nating mga wika bilang wikang pambansa ng ating bansa. Sa mga tuwid, ang ginawa po ni President Manuel Quezon, nagtatag siya ng surian ng wikang pambansa noong 1936. Sa English po ay Institute of National Language. At doon, nagsimula ang paghahanap ng isang pambansang wika na naaayon sa kultura ng bansa. Nagkaroon po sila ng survey. Lahat ng wika, lahat ng bayan sa bansang Pilipinas ay sinurvey nila. Ano ba yung pinakamaraming wika na sinasalita ng mga Pilipino? At ayon po sa survey ng Surian ng Wikang Pambansa, ay ang pinakamarami noon ay Tagalog. Kaya naman po, pinili ang Tagalog bilang batayan ng Wikang Pambansa noong December 30, 1937. Sa visa po ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 ni Pangulong Manuel Quezon. Kaya po yung Tagalog ang napili na pambansang wika. Ngayon, paano Tagalog naging Pilipino? In 1959, opisyal pong pinangalanan na Pilipino, letter P pa, ang wikang pambansa sa pamamagitan po ng kautosang pangkagawaran bilang number 7 ni Galileo Jose Romero. So letter P. Paano naging letter F? Yun po ay nung panahon ni former President Cory Aquino. Sa ating pong saligang batas noong 1987, dito nadeklara ng Komisyong Konstitusyon na binuo ni dating Pangulong Cory Aquino na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ikilalanin bilang wikang Pilipino. Kaya po ba yun, ang ating pong wikang pambansa ay tinatawag na Pilipino, hindi na po Tagalog. Okay po? Yun po yung maikling kasaysayan ng wikang pambansa. Ay bakit naman every August pinagdiriwang ang buwan ng wika? Noon pong taong 1997, nagkaroon po ng proklamasyon si dating Pangulong Fidel Ramos, Proclamation number 104, na ang buwan ng Agosto, taon-taon, ay magiging buwan ng wika. So ngayon po, atin ang nakita, bakit, ano ang kasaysayan ng wikang pambansa? Next po. Tingnan naman natin, ano ang kahulugan ng AI? Dahil wikang Pilipino at AI. Ito pong AI, next po, hindi ito si AI de las Alas. Biro lang po. Sa mga basketballista naman, hindi po ito si Allen Iverson, AI. Ang AI, ang Artificial Intelligence o AI ay ang teknolohiya na may kakayahang gayahin ang katalinuhan ng tao. Gamit ang AI, kaya na ng computer magsulat, maging malikhain at magbigay solusyon sa iba't ibang problema. Kaya kahit tayo hindi marunong magluto, i-chat GPT mo lang paano magluto ng adobo, pati recipe binibigay na. Dahil ito ay may kakayahang dayahin ang pag-iisip, reasoning ng tao.
So next po. Okay, next. Pero sabi po ni Sir Dorado Anthony, isang professor mula sa UP, inalimbawa niya ang AI sa library. Noon po, manual tayo magre-research, pero dahil sa AI, mas mabilis na yung pag-retrieve o pag-access sa information. Ang kanya po paalaala, dapat mayroong regulasyon at gabay ang paggamit ng AI. Ano po? May regulation at guidelines ang paggamit ng AI. Sa paggamit po ng AI o sa mundo ng AI, tandaan po natin sa pagdating sa pananaliksik at impormasyon, spelling affects accuracy. Dapat pong tandaan natin yun. Kapag mali ang baybay, minsan, naiiba yung diwa. Ano pong halimbawa nito sa ating pong mga guro? Kapag po tayo ay magpapatulong sa AI Google Translate, halimbawa, ang salitang Pilipino ay kwentuhan mo ako, may letter U. Kwentuhan mo ako. Kung ita-translate po yun ng AI Google Translate, tell me a story. Ngayon, kung aalisin mo yung U, kwentuhan mo ako, iba na yung interpretasyon ng AI Google Translate. Sa halip na tell me a story, ang mangyayari, talk to me. Tandaan po natin ang prinsipyo sa AI. Spelling can affect accuracy. Tandaan natin, sa pananaliksik, makakatulong din ang AI, pero spelling affects accuracy. Tandaan po natin yan ang prinsipyo ng AI. Halimbawa po dito, kapag tayo ay mananaliksik sa barangay, kasaysayan ng barangay Alumin, halimbawa, di ba po tayo ay merong kwentong bayan about sa barangay Alumin, na nagtatanong daw noon yung foreigner about sa ano ba yung pangalan ng barangay, hindi na unawaan ng lalaki, tinawag niya yung asawa niyang si Ling, na sumagot naman ng Ling. Pero yung Ling pala, isang uri ng puno. Pag ipapasearch natin sa ChatGPT, sa AI, ano ang Ling tree, hindi niya ma-determine, hindi niya kayang ibigay ang scientific name. Pero tama ang spelling, Ling tree. Dito po kinuha yung barangay Ling. Ating tinanong ang AI, ano ang Ling tree? Hindi niya ma-determine, kahit yung scientific name. Tandaan natin ang prinsipyo sa AI, spelling affects accuracy. Ngayon, ano ba ang tamang spelling ng barangay Alumin? Sa atin, ito ang spelling na ginagamit natin. Pero kung titingnan natin ang wikang pambansa, ang original na spelling ng Alumin ay letter U, Anuling. So yung Anuling, isang uri ng puno, binigay din niya ang scientific name. Pinaliwanag niya ano ang itsura ng puno. So tandaan natin sa pananaliksik, sa impormasyon, ang tamang baybay ay makaka-apekto sa diwa na nais nating makuha. So alam niyo po, meron akong mapa na nakuha. Ang tamang spelling talaga ng Alumin ay letter U. Ito po ay mapa noong World War II, 1940. Makikita po ninyo ang Anuling. Ayan, ito po ang Anuling. Letter U siya. Naging Anuling na letter O. Pero pag sa AI, tandaan natin, spelling affects accuracy. Ayan. Okay po. Next. So, pwede rin natin gamitin ang AI sa ating pananaliksik. Nagtanong ako, ilang barangay meron sa Pilipinas na ang pangalan ay Barangay Alumin? Hindi pala tayo nag-iisa. Marami. At pag saliksikin natin pag barangay, yung Anuling po na barangay ay puno talaga. Anuling tree. Pero naging O na siya sa halip na letter U. Next po. Isa din po sa challenge sa ChatGPT, kung mapapansin po ninyo, nag-try po akong magtanong sa AI,
i-translate ang salitang siya ay nurse sa salitang English. Paano po tinranslate ng AI? Siya ay nurse, tinranslate po niya na she is a nurse. Isa pa, i-translate ang salitang siya ay magsasaka. Pero, tinranslate ng AI, he is a farmer. May napansin po kayo? Yung siya, sa pambansang wika, ay, ano siya? Gender in one. Narito ang ating God, si Ma'am Perla. Wala siyang tinutukoy na lalaki o babae. Pero nung pinatranslate natin sa AI, na siya ay nurse, naglagay na siya ng pronoun na she. Eh hindi naman lahat ng nurse babae. Dahil si nurse mo, iba ka. May mga nurse na lalaki. Yung farmer, siya ay magsasaka, naglagay na naman ang AI ng he na lalaki. Hindi lahat ng magsasaka, lalaki. May magsasaka, babae. So isa sa problema po, bukod sa spelling, ang isa sa problema, tamang-tama na rin si Ma'am Perla, ang AI ay madalas magkaroon ng gender bias. Dahil ito ay sinanay gamit ang mga datos mula sa lipunan na mayroon ng hindi pantay na pagtingin sa mga kasarian. Ito po ay kinumpirma ng United Nations. Ayon po dito, napansin nila na kapag sa AI, kapag ang mga trabaho ay patungkol sa home, family, childcare, usually ginagamit nila sa babae kaagad, she. Pero kapag mga business, mga leadership, career success, he, sa mga lalaki, mayroong gender bias ang AI. Kaya napakaganda ng ating pambansang wika. Yung siya, pwedeng maging lalaki, pwedeng maging babae, o ano bang gender sa ating LGBTQ+. Napakaganda ng ating pambansang wika. Kaya dapat maging careful po tayo sa ating pananaliksik gamit ang AI. Dahil minsan, ako at nagay mo, i-translate ang caregiver, she. Baka nagbibigay, i-translate ang engineer, he. Sabi hindi lahat ng engineer, lalaki. May engineer na babae. So may gender bias ang AI. Ang AI ay nagsisilbing tulay sa impormasyon at pagsasagawa ng pananaliksik, may mga bagay pa rin po tayong kailangang maingat na suriin, i-verifika, at masusing pag-aralan. Next. Totoo na malaking kasangkapan po ang pananaliksik at tulay sa impormasyon ang AI. Alam niyo po sa aking personal na experience, noon po ako ay pumupunta sa National Library. Isa po sa lagi kong binabasa doon ay yung mga historical data. Yung pong historical data, meron po yung executive order doon na pinapagpasa ang lahat ng bayan ng historical data. Ito po ay 1950. Isang taon matapos maihiwalay ang bayan ng Napa. Saksamang palad, wala po tayong historical data. Ang mayroon po ay historical data ng bayan ng Infanta. So pag-aralan natin dahil meron pong mga salitang Pilipino na pwede natin magamit dito. Sa historical data po ng bayan ng Infanta, makikita po natin dito yung mga kawikaan na ginagamit ng mga unang infantahin. Pwede rin tayo kasama na dito. Ang sabi dito sa historical data, ang mga proverbs o kawikaan na ginagamit doon, pagkabawi ng ulap, lumilitaw ang liwanag. Pag may hirap, may ginhawa. Walang ligaya sa lupa, nanininig ng lupa. Diba? Magaganda pala mga kasabihan natin. Ang kasipagan ay ina ng kayamanan at kaginhawaan. Ang taong matyaga, anuman ay nagagawa. Ito po yung core values natin noon. Mga kasabihan, kauggaan. Ito po ay mahirap hanapin sa National Library. Dahil ikaw po ay personal na pupunta, magtitingin,
Gamit po ang AI, next po, gamit ang AI, kaya na natin hanapin kahit hindi tayo pumunta sa National Library. I-chat po natin, ano ang kasabihan ng infanta ayon sa historical data. Wala pa pong 2 minutes, ibinigay na kaagad. Samantalang noon, lumastos pa, pumunta pa ng Maynila. Di ba gan? Pumunta pa sa catalog, pero ngayon may library ko naghanap, ay ito, wala pang 2 minutes, bigay ka agad ng AI. Ang AI ay ating kasangkapan sa pananaliksik ng impormasyon. Ang kagandahan po pati dito, ipinapaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin. Next po, sir. Ipinapaliwanag pa niya. Ganoon kahusay ang AI. Pero maging careful po tayo. Dali po, dahil baka mamaya, iba yung interpretasyon ng AI sa diwa na nais nating makuha. Isa pa po sa aking nakita, sa historical data ng infanta, yung mga ginagamit nilang medisina noong unang panahon. So gumagamit sila ng Sampaga Maria, Oleo, Romero, merong luya, may sibuyas, at kung saan gagamitin. Pero sa AI, pwede mo na rin po siyang mahanap. Ito rin, walang pang 2 minutes, binigay na kaagad. At ang kagandahan ng AI, next po sir, ibinibigay pati scientific name. Ang AI ay hindi dapat katakutan. Ano po? Ito ay kasangkapan para magamit natin sa ating pananaliksik ng impormasyon. Isa pa po sa aking nakita, ako po ay medyo curious. Ano kaya ang mga tugtugin ng mga unang infantahe, pati dito sa atin? At sabi po sa historical data, yung mga old songs, ang mga karaniwang tinutugtog doon ay nasaan ka iro? Isang ibong sabi. Parang mga sentimental pala doon luha ng pag-ibig. Sawing palad. Paalam sa pagkadalaga. Sakto na rin ang asawa ko. Paalam sa pagkadalaga. Ang kagandahan po sa AI, isa po sa nakakamangha, pwede niyang ibigay kung ano yung music na iyon. Search mo natin. Sinerge ko, ano ang mga old songs ng infanta ayon sa historical data. Ipinigay, wala pang 2 minutes. Ang kagandahan po niya, ipinibigay din Yung mga notasyon. yung kung ano yung tugtugin, yung notes, kung paano awitin. Ang AI ay huwag katakutan. Ito ay kasangkapan natin ng mga guro, mga lingkod gawani, napakahusay ng AI. Next po. Totoo na malaking kasangkapan sa pananaliksik at tuloy sa yaman ng impormasyon ang wikang Pilipino at AI. Mahalagang maging mapanuri at maingat tayo sa paggamit ng AI upang matiyak na ang impormasyong nakukuha ay wasto, tumpak at tunay sa diwang nais nating maipakita sa ating pananaliksik. Kanina po, habang ako ay gumagawa ng presentation, mayroon po akong isang post na nakita. Yun po ay school, hindi naman po dito sa atin. At ang mga comment doon, usually, binabatikos yung school, ay AI na naman. Ano ba ganyan AI? Wala ba kayong graphic designer? Binabatikos yung school dahil AI. Minsan ganoon din sa iba, AI na naman. AI ang infographics. Ang tanong, mali ba para sa mga guro ang paggamit ng wika at AI infographics sa kanilang pagtuturo? Mali po, bakit may mga tao, lalo na sa social media, galit na galit pag AI? Ay AI na naman. Tanungin po natin ang isang political scientist, si Sir Antonio Contreras, isang political scientist. Napansin din po niya ito. Sabi niya, I find it strange that some people
object to use AI to generate graphics for instructional purposes. As if every teacher were expected to simultaneously a subject matter expert, graphic artist, illustrator, and beyond art. Kahit sila nagtatanong, bakit pinabatikos yung ibang mga school? Samantalang, i-expect ba natin na tayong lahat ay mga graphic designer? Tayong lahat ay mga illustrator? Tayong lahat ay layout designer? Ang sabi po niya ng isang political scientist, the purpose of instructional graphic is not to win an art competition. It is to clarify concepts, sustain attention, stimulate discussion, and make difficult ideas more accessible. AI help a teacher produce such materials more efficiently. It is simply another instructional tool, katulad ng presentation software, ng mga PowerPoint, digital templates, stock images, at educational videos. Kaya panawagan ko, huwag tayong magamit pag AI ang gamit. Lalo na kung ito naman ay ginagamit sa tama. Huwag lamang gamitin sa misinformation at disinformation. Tayong lahat, baka dito po sa convention ito, walang graphic artist, walang layout designer. AI ay kasangkapan, huwag katakutan. Next po. Sa halip na katakutan o iwasan ang mabilis na pagusbong ng mga bagong teknolohiya gamit ang AI bilang isang makapangyarihang kasangkapan, dapat natin itong gamitin sa pagsasalin, pananaliksik at pagpapanatili ng ating natutubong wika sa ating bansa. Bago po ako magtapos, lagi ko pong sinasabi, tayo ay mga bayani, katulad ni Manuel Quezon. Ang bayani, alin po kay Dr. Sus Salazar, isang UP professor, ang sabi po niya, ang bayani ay hindi higit o iwalay sa bayan, nakikipag-usap sa wikang naiintindihan ng bayan. Tumikilos sa kagalingan, at ito po yung definasyon ng bayani, nagdadala ng kaginhawaan. Katulad po ng ating mga pambansang bayani, ni Manuel Quezon, ni Dr. Cesar, gawin natin ang ating pambansang wika at AI sa ating panahon sa pagdadala ng angat na serbisyo at kaginhawaan para sa ating bayan. Muli po, maraming salamat sa ating lahat. Maraming salamat po, Ginoong Albert June R. Villanueva, sa napakahalaga at napapanahong mensahe. Tunay nga kapag ang ating panamuling tagapagsalita ay nagtalakay ng anumang aspeto ng kaalaman, dinadala tayo sa pinakaugat na diwa nito, na may magsabing inspirasyon sa ating lahat ang mga kaalamang ating natutuhan ngayong araw. At para naman po sa pagkagawad ng sertipiko sa ating panauhin na pagsalita, inaalangan po natin ang ating naganggalang punong bayan. Hayaan niyo pong basahin po ang nilalaman ng sertipiko, Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A, Calabarzon, Schools Division of Quezon, General Lamar District, General Lamar Quezon. Certificate of Recognition. This certificate is awarded to Mr. Albert June R. Villanueva for sharing his time, talent, and expertise as a speaker in the celebration of Buwana Wika 2026 with the theme, Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Given this 19th day of August 2026 at General Lamar Convention Center, General Lamar Quezon. Signed, Ma'am Maribel M. Santalices, DEM PSDS, General Lamar District 1, and Ma'am Mary Ann T. Espiritu, PhD, PSDS, General Lamar District 2. Yan din po
Kundi po isa po masigabong palakpakan para sa ating panituling salita. Maraming salamat po sa ating mga pananuni. At tayo po ay gagawin na sa ating huling bahagi ng programa. Sa isang makabulahubad paywang, mahalaga rin marinig ang mga salitang magbibigay sa atin ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating pagpapahalaga sa wika, kultura, edukasyon at teknolohiya. At para sa pangbukas ng pananalita, Mga tao sa ating lipunan, lalo na sa ating tagapagsalita. Salamat at ipinaunawa mo sa amin. Ang dami kong natutunan. Marami kami natutunan. Yun po lamang, magandang umaga. maraming salamat po at mabuhay ang wikang Pilipino. Pinapasalamatan po namin ang mga paaralang naging katuwang ng bayan para sa pagdiriwang na ito. At ito po ang Cluster 3 ng General Tocar District 1 mula po sa Batangan National High School, Katablingan Elementary School, Cablao Elementary School, Anglo Elementary School, Macalea Elementary School, Malining Elementary School, Tatawiran Elementary School, at Lagmak Elementary School. Palampakan po natin sila. Sa ngalan po ng mga tagapag-organisa, maraming salamat po sa lahat ng nakisa, dumalo at naging bahagi ng pagpulungang pagdiriwang na ito. Ngayong araw, muli natin napatunayan na ang wikang Pilipino ay buhay, makapangyarihan at patuloy na umuunlad kasabay ng panahon. Sa panahon ng artificial intelligence, gamitin natin ang teknolohiya ng may pananagutan, katalinuhan at integridad. At higit sa lahat, huwag natin kalimutan ang ating sariling wika sapagkat ito ang tulay na nag-uugnay sa ating kasaysayan, kultura, kaalaman at pagkakakilanlan. Muli, kami po ang inyong naging tagapagpadaloy ng programa. Ako po si Ginoong Wilbur D. Aguay. At ako naman po si Ginang Maria Clarissa A. Rubio. Maraming salamat po at mabuhay ang wikang Pilipino. Mabuhay ang ating kultura Mabuhay ang edukasyon! at mabuhay ang bawat Pilipinong nagmamahal sa sariling wika. Maraming salamat po at maligayang buwan ng wika 2026. Picture taking po muna pagkatapos po ng program. Yan at kami po ay palabas na ng gymnasium. Kasama din po namin si Ate Leia. Nakalabas na po kami ng gymnasium. Yay! Nagbago lang sa kanyang napakahusay na pananalita. Alam mo kanina habang sa'yo nagsasalita, talaga nandun ako sa likod ay proud na proud. Wow! Ganun din At po ako. trivia lang, Opo. na parang isang gabi lang pinagandaan. Opo, totoo po. Kahapon ay nag-uusap kami, nung umalis ka, sabi, ay isip ko sa guest speaker, honey. Sabi ko, isa lang kasi rin yung pwede kong nakita. Ganong kabilis. Yes. Kahit totoo, marami naman yung mga pwede kang pero Opo. hindi ganun yung sasabi na, one year na, Oo, dapat parang- iba yung mga 1 week, Opo. 1 month preparation. Pero hindi sila nabigo. Dahil syempre sa husay ng ating kagwapo lang. Yan, sa husay sa at talagang kumbaga man na yung kasing tema ay nakipaliwanag dyan ng maayos. Wikang pambansa at AI. Yes, congrats. Thank you, Ate Lay. Ako lagi nagpapasalamat kay Ate Leia, kay Laila, sa lahat ng family na laging sumusupport. At syempre sa LGU family dahil yung tiwala baga na nagkaya niya ng ganitong notes lang, kaya niya i-deliver. So thank you pati sa TechNet. Maraming salamat. At kanina, ikaw ay binibigyan ng Token. award, ang Opo. binibigyan ng pagkilala at recognition. Ay meron akong isang napansin. Parang napansin Ay, drop the reveal! Parang it's a sign. Ay, katabi ko kanina itong ninang. Okay, Ang opo. ninang box, ang aking best friend, Opo. si Ching. Sabi niya ba, parang it's a sign. Sabi na, panganay. Sana, opo. Naman ako. Cute. Ganda, kaya nga. DepEd kay Bunso. Thank you po. So ngayon ay tapos na po ang celebration. Kami po ay pauwi na. So
Opo. Full coverage. Sila na video na po. Nagpapanood nyo na lang sa vlog. Yes. Thank you po. Thank you po, Ate Leia. Yan, at nandito na po kami sa Anuling, sa Kalalugs. Ito na sila kuya. Yes, narito na sila Kuya White. Yes, nasa na yung album? Wow! Dumating na si Ai and Bobby. Wow! Kami po ngayon ay nagagayak na at papunta din po muna sa bahay sa Pamplona. Si Lugs daw po ay idlip muna at siya ay alas 12 na natapos paggagawa ng presentation. Bale, nabigay na din po sa amin nila Ate Janet yung photo album. Yan, kami po yung may separate na vlog. Thank you po, Ate Janet. Opo, salamat po. Bye-bye, Bobby. See you later. Bye-bye. Bye-bye. Much later. Yan, at ngayon po ay madilim na. So, by the po si Luz at kagigising-gising lang po namin kanina. Ay nakapagpahinga dahil nga kagabi ay parang 12:30 na ako nakakatulog. Ako napadamay na sa pag-idlip. Pero kay kanina pagising. Mm-mm. Ikaw ay di ko ginigising. Sabi ko yun ikaw ngayon makabawi sa tulog. At ngayon po ay ito na nga yung token na binigay kanina tsaka yung certificate. Meron tayong certificate. Ako talaga natutuwa dito. It's a Talaga yan. It's a Na para bang gender reveal na. yeah. So muli, salamat sa DepEd sa kanilang laging pagtitiwala sa akin. At nakakataba ng puso na parang malaki yung tiwala nila na kaya kong i-deliver kung ano yung task na ibibigay sa akin. Kaya nga So, kahit salamat kumbaga po. ay short notice din. Short Po talaga ay notice. parang halimbawa bukas yung event. Oh. Ngayon pa lang ngayon saka sinabi. Parang ganun. Kaya kagabi ko lang din po ginawa yung aking presentation. Saka yung idea. So, Dahil nga po, ang in-exert ko talaga about kay Manuel Quezon. So, about wika at saka AI. yan. Thank you po sa salamat DepEd. po. Isa sa kanilang patokin sa akin ay may polo shirt na kulay puti. Wow! Salamat po. Ito yung magagamit ko sa office. Kaya Maganda pati ang brand at Babson. Wow. Yung susukatin. So, yun ay paper bag ay tabi mo na din Oh. at malay mo kay Ate Dimple. It's a It's a boy. nga. Kaya Ate naman, Buntis. soon sa akin, di wag. Oh, mga sign na raw, yan, ah, honey. oo. Sign Ang na mga it's a boy. Ang mga nakapansin sa atin ay sina Ninang. Kaya Sabi ko, nga. Parang gender reveal. Kaya nga, nakakatawa. Wow. Magagamit Ay, ko po wow. siya. Ganda. Kasya sa iyo. Sukatin mo nga. Sukatin. Medium pa siya ito. Salamat po. Salamat po, muli po, maraming salamat. At thank you rin sa aking asawa, kay Laila, na very supportive kapag meron akong mga ganitong activity, event, ay lagi siyang nasa likod ko. So, salamat, Lug, sa iyong laging pagsuporta sa akin. Welcome. Kailangan Ano man. sukatin. Sukatin mo na. Bago po sukatin ni Lugs yan, pinag-iisipan ako. Parang mapupuno na tong kwarto natin ng Natin na. Yan. ng certificate eh. Yan, at sinusukat na po ni Lugs. Kasya sa kanya. Pag may mga event or Nakakatawa. Naalala ko bigla kong naalala nung ikaw ay binata pa. At nung ikaw pumupunta dito, mahilig ka sa ganyan. Sa ganito, Oo. tama. Yung stripe, Yung polo. plain lang. Tapos nakasuot na ako. Oo, ganyan ang iyong mga pormahan. Oo nga pala. Parang ilang taon din akong gano'n ng mga Oo. pagmahal. Bagay Ganda. naman sa'yo. Kasya ni. Po, sakto-sakto. Naki, ang DepEd ay alam ang iyong size. So, Baka siguro- tinignan yung, halimbawa, kung gawa ng karamihan po sa DepEd, ay kakilala po namin. Oo. Bagay, siguro itinansya lang, in-estimate. Saka yung depende sa, Sa body, body ano frame, ko rin, oo. Maganda. Magagamit ko po siya sa office. Saka kapag kami mga event. Siguro lang sa ito gagamitin ko sa birthday ni Bobby. Ayaw, pwede. Ay, ganda. Ito na ito suotin ko. Ganda. Cute. Salamat po. Thank you po.